Ayan, isang mapagpalang hapon mga kasaka, linggo. At hapon biglang umorder yung ating suki sa talbos. Ayan o, ganito yung pagtatalbos sa amin. So nabanggit ko naman kung magkano ang per kilo ng talbos. Bali 20 sa ngayon ang presyo per kilo. And then update lang tayo dito sa taniman. Matagal-tagal tayong walang update dahil super busy tayo nitong mga nakaraang buwan. So ngayon, i-update natin lumago yung ating talbos. At sadyang talagang araw-araw pwede tayong bumumarvest dito. So order lang naman sa ngayon ay 30 kilos. So unang-una, kaya tayo nag-video ngayon. Gusto kong ipakita sa inyo ngayon yung mga prutas natin dito na pagkaulan, pagkabagyo ng bagyong, hindi ako nagkakamali, agon ba o aghon, ay biglang bumulaklak, bumunga ang ating maraming tanim na prutas. Like itong bayabas, tingnan nyo, very prolific yung bunga ng ating bayabas. Ayan, makikita nyo, walang sanga na walang may bunga, halos lahat may bunga. And then papakita ko sa inyo yung mulberry. So lagay ko muna dyan yung talbos, tapos tara, samahan nyo ako, andun yung mulberry. Dito naman mga kasaka, sobra ako natutuwa dahil itong puno natin ng mulberry, akala nyo sa malayo ay very greeny dahil madahon lang siya, pero actually ayan, kung lalapitan nyo, very loaded ng bagong bunga. Halos lahat ng sanga yan mayroon ganyan. Ayan, at dito tingnan nyo ito mga kasaka, sobrang dami ng bunga. So dahil kahit hindi pa nga na ihinog, nag-uusap na kami ni Mrs. na balak namin mag mulberry jam. So magagawin natin palaman. So tingnan natin kung talagang itutuloy ang lahat ng bunga to. Pero sobrang dami talaga mga kasaka. Tignan nyo, ayan o, napakadami niya kung yan itutuloy. So dito naman bumulaklak na rin yung ating tanim na rambutan. Ito o, ayan, nakikita nyo, ayan o, may mga bulaklak. At isa pa sa nakakatuwa, maging yung ating bagong tanim na dalandan at saka kalamansi, sobrang dami ng bunga. Tara, at saka tingnan nyo, pupunta tayo dito. Kumbaga pag nandito ka, parang feeling na feeling mo talaga mga kasaka ay you are in the wild forest. Kaya makikita mo, ayan o, sobrang daming bunga ng mulberry, nakakatuwa. Yun yung magandang na idulot ng malakas na ulan. So naging fertile yung lupa. Ayan, nakita nyo, ganda ng lupa. So, dito mga kasaka, diretso tayo. Ayan o, maging dito. So dito lang sa part na to, kailangan kong i-trim itong bakod natin, Mother de Cacao. At tingnan nyo yung mga ano natin mga kasaka. Tingnan nyo yung ating kalamansi. Sobrang daming bunga at sobrang daming bulaklak. Let's go. Ayan o, sobrang daming bulaklak, ang bango. Alam niyo yung amoy ng sampagita, this is likely kaamoy ng sampagita. Ayan o, sobrang daming bunga. Ayan o, makikita niyo may maliit, may bulaklak. Ayan o, meron namang kalamansi, pwede nating gamitin sa ating pangsawsawan. Tapos mas maganda mga kasaka, yung ating binhing mga senyoritang saging, dumami rin ang suhi. Ayan. So balik ko dito is isuhi, tapos ililipat natin. And even itong dalandan, ayun, marami na rin siyang bulaklak. Ayan. So tingnan natin kung tutuloy yan mga kasaka. Sobrang daming bulaklak. So dito talaga ako natutuwa sa kalamansi at sa mulberry. Ayan. Tapos gumanda yung ating talbos ng sili. Ayan o. So ayan. So ito talaga pang tag-ulan. So no need talaga na magdilig ka pa dahil yun nga, umulan na ng malakas at naging fertile ang lupa. Ayun, kasunod nun ay nagbunga ang marami nating mga tanim dito na fruit bearing trees. So, tara, patuloy tayo mag-harvest. Pag yung mga kasaka din ninyo, napakaraming bulaklak nito, bunga na pupudos nito.
So ayan, meron na nga mga nauna eh. Ito, bali pagka ganitong bago pa lang siya, green na para siyang may balahibo. Nawawala siya later on kapag yung nagmamature na yung bunga. Ayan o, makikita nyo. Ano na to, kulay red. So, then after nito, yung kulay niyan magiging kulay itim or violet. So, tingnan nyo dito mga kasaka. Pati itong ating tanim na talbos. Ang dami. Pwede kang araw-araw ditong humarbest pag ganyan karami ang talbos. Ayan. So, thank you Lord for sa so much blessing na nare-receive natin na kahit natsaga natin to na diligin sa tag-araw at ang Lord tumulong siya para madiligan para mas sumibol ng mas maraming talbos ang ating taniman dito. Okay, tara. So sa pagtatalbos kasi mga kasaka, kaya ito napili namin. Maintenance, so low maintenance yung kanyang pagpaparming nito. Hindi siya gaanong inaabunuhan. So talagang pre-pesticide talaga yung pagpaparming ng talbos ng kamote kasi wala naman pag gaanong insekto. Nakikita ko lang na insektong narito ay mapanira na peste ay uod. So sa dami naman ng dahon ay okay lang, bigyan natin sila ng pagkain. So that is part of nature, yung makakain din ng mga uod. At yung kanilang dumi naman is binabalik naman nila sa lupa or recycling or fertilization ng ating halaman. Kasi madidecompose yung dumi nilang yon at yung dumi naman yon galing din sa dahon. So rich in nitrogen yon. Kaya yun lang. Hindi mo na kailangan i-pesticide kasi very useful din naman yung kanilang dumi dito, no? Kaya ganito lang mga kasaka yung pagtatalbos nito. So around 1 feet ang kanyang haba. So yan. O isang ruler yung kanyang haba. Mas maigsi, mas maganda. Ayan. So yun mga kasaka. Ito yung update natin ngayong araw. So asahan nyo na sa mga susunod na araw ay madalas na tayo mag-upload ng video. Sobrang namiss ko kayo mga kasaka. Kaya kung namiss nyo rin ako, humihingi ako ng like and support na naman sa inyo mga kasaka. Pag-subscribe nyo na rin kung di pa kayo nakasubscribe dito sa ating YouTube channel. At kung taga-saan kayo, paki-comment nyo na lang din dyan sa video section para malaman naman ni kasaka kung saan lugar kayo, kung saan nakakarating yung ating video. Kung kayo OFW, halimbawa sa Taiwan, sabihin mo kasaka from Taiwan o ganoon. Kung ikaw na sa ibang bansa naman katulad ng South Korea, yung mga kaibigan natin South Korea o kasaka from South Korea, o yun, i-comment nyo lang yun kung saan kayo naroon at para malaman po ni kasaka kung saan nakakarating yung ating video, no? So ayun, hanggang sa muli, my name is Joey Albert Bueno, ang inyong kasaka at kasama tungo sa maunlad na agrikultura. Keep safe, God bless mga kasaka.